The Forgotten Chef King. Kabanata 10. May mahigit 200,000 piso ng hawak si Marcus Ashford. Bukod sa perang ipon para sa bagong hotel, plano rin niyang isama ang dalawa niyang nakababatang kapatid upang lumipat sa mas maluwang na tirahan. Nang sabihin ni Cyril Clark na may nahanap siyang sobrang ganda at swak na bahay, hindi ito gaanong pinansin ni Marcus. Paano ba naman, isip niya, bata pa si Cyril, paano makakahanap ng ganoong kagandang bahay? Ngumiti lang siya at hinaplos ang maliit na ulo ng bata. Talaga? Sige, kapag may oras si kuya, pupuntahan natin yung sinasabi mong super gandang bahay. Pero ngayon, maghugas muna tayo ng kamay. May handa akong espesyal na tanghalian. Biglang kumislap ang malalaking mata ni Cyril. Humigo pa siya ng ilong na parang naamoy agad ang masarap na pagkain, sabay sabi ng may kasamang sabik. Gustong-gusto ko ang mga luto ng paborito kong kuya. Ang bango, ang sarap. Promise, mag-aaral ako ng mabuti, tapos sa lahat ng exams, lagi akong makakakuha ng 100 puntos. Pagkasabi niya noon, malakas niyang itinataas ang kamao na parang mandirigmang nangakong lalaban hanggang huli. Napakamot ng ulo si Marcus, pawisan at natatawa. Ang sariling teaching style niya, kakaiba, imbes na sermon o parusa, simpleng isang masarap na ulam lang ang pamalit. Pagkatapos maghugas ng kamay, nakahain na ang pagkain na inihanda ni Jenny Clark. Nakatitig ang magkapatid sa sweet and sour pork ribs na nakapatong sa plato. Ang makintab nitong kulay amber, malinamnam na aroma, at tamang timpla ng tamis at asim ay agad nagpasabik sa kanilang panlasa. Tahimik na sumubok si Jenny ng isang piraso. Habang ngumunguya, biglang kumislap ang mga mata niya at napatingin kay Marcus. Napansin ito ng binata. Bakit? Hindi ba masarap? Tanong niya. Umiling agad ang bata, may matamis na ngiti sa labi. Masarap po, kuya. Masaya ako kasi araw-araw, nakakain ako ng luto mo. Para akong laging nasa pinakamasayang lugar sa mundo. Ngumiti si Marcus, hinaplos ang buhok niya. Kung ganun, kumain ka pa ng kumain. Basta't nandito si kuya, sisiguraduhin kung masaya ang araw ninyo ni Sai. At buong lakas na tumango si Jenny. Matapos ang tanghalian, tinulungan siya ng mga bata sa pagliligpit. Dahil sobrang sarap ng niluto, nakalimutan na tuloy ni Cyril ang tungkol sa sobrang gandang bahay na sinasabi niya. Kinabukasan, dumating si Connor Edwards. Unti-unti, nagiging mas malapit sila ni Marcus. Kahit may pagka-arrogant si Connor, kapag seryoso sa trabaho, maaasahan siya. Kaya't unti-unting pinagkakatiwalaan ni Marcus na siya na ang baalang magpatakbo ng kanilang maliit na pwesto. Kinabukasan naman, maagang tumawag si Edwin Harper. Sabik na ibinalita ng matabang lalaki na may nahanap na siyang pwestong pwedeng gawing restaurant. Dinala siya nito sa lugar, malapit sa mga gusaling komersyal, magandang spot para sa high-end na mga customer. Medyo mataas nga lang ang rente, pero kaya naman ni Marcus. Noon pa man, gusto lang niya ng simpleng private restaurant. Ngunit dahil sa partnership kay Edwin, mas malaking negosyo ang nabuo. Pagkatapos tingnan, halos nakumbinsi na si Marcus. Kung walang ibang balakid, doon na talaga siya magsisimula. Ang problema lang, malayo ito sa dati nilang bahay at walang malapit na eskwela. Ibig sabihin, sina Jenny at Cyril ay maglalakad ng halos kalahating oras araw-araw. Mabigat iyon sa dibdib ni Marcus. Nang gabing iyon, habang papauwi sila ng dalawang bata, biglang tumigil sila sa isang kanto. May kaguluhan. Natural, agad tumakbo si Cyril para makisilap. Kinabahan si Marcus, kaya sinundan siya agad. May santukan sa daan at ilang pulis na ang umaawat. Nang medyo nagkakalat na ang tao, biglang hinarang sila ng isang pulis. Tiningnan nito si Cyril, tapos ay si Marcus. Magulang ka ba ng batang to? Kuya niya ako, bakit? Naguguluhang sagot ni Marcus. Naningkit ang mata ng pulis, sabay bulyo. Ganitong klaseng kuya ba ang dapat tularan? Alam mo bang muntik na siyang makidnap kamakailan lang? Kung hindi siya nagkaroon ng presence of mind at nakatakbo papunta sa istasyon, baka hindi na ninyo siya nakita ngayon. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marcus. Napatitig siya kay Cyril. Sai, totoo ba yun? Ngumiti si Cyril, ipinagmamalaki pa. Of course. Di ba nga sabi ko, nahuli ko ang masamang tao? Ang dali lang. Nanlaki ang mata ni Marcus. Sa akala niya laro lang iyon ng bata. Hindi niya alam na totoong muntikan ng mapasama ang kapatid niya. Paano kung hindi na siya nakatakas? Para bang may humaplos ng yelo sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad, hindi lang bilang kuya, kundi parang tunay na ama. Kung magiging abala siya sa bagong restaurant at malayo pa ang bahay nila, paano kung muling may mangyaring masama? Hindi niya agad masusubaybayan ang dalawa.
Hindi pwede. Kailangan niyang baguhin ang desisyon. At parang itinadhana, habang naglalakad pa uwi, biglang hinayla ni Cyril ang kamay niya at itinuro ang isang maliit na gusali sa kanto. Kuya, tingnan mo. Ito yung sinasabi kong sobrang gandang bahay. Nakapaskil ang karatula ng for rent. Ang ikalawang palapag ay may 2 silid, may kusina at banyo, sakto para sa kanilang 3. Ngunit higit na nakabighani kay Marcus ang nasa ibaba, dating supermarket na ngayon ay bakante na at ipinagbibili ang pwesto. Natigilan siya, tapos unti-unting lumitaw ang ngiti sa labi. Perfect! Dito tayo titira sa taas, at dito ko bubuksan ang restaurant sa baba. Sa wakas, nahanap na niya ang tamang lugar. At sa puso ni Marcus, malinaw. Ang restaurant na ito ay hindi para sa sariling ambisyon. Ito ay para kina Jenny at Cyril, mga kapatid na itinuring na niyang sariling mga anak. Kung ayaw mo na ring makipag-cooperate sa akin, naiintindihan ko naman. Malungkot at may halong inis ang tinig ni Marcus Ashford sa kabilang linya habang kausap si Edwin Harper tungkol sa muling pagpili ng bagong lokasyon para sa kanilang kainan. Ngunit matapos marinig ni Edwin Harper, kalmado lang itong sumagot. Sa totoo lang, wala naman akong pakialam kung saan magbubukas ng restaurant. Ang gusto ko lang ay matuto pa mula sa'yo. Hindi mahalaga ang iba. Pero, bro, bakit bigla mo naisip ang lumipat ng lugar? Napabuntong hininga si Marcus, sa kagalit na ikinwento ang halos pagdukot kay Cyril Clark ng isang matabang Maniokis. Nang dumating sa dulo ng kanyang kwento, nag-apoy ang kanyang tinig. Wag ko nang makikita pa yang hayop na yon. Kapag nag-cruise ulit ang landas namin, hindi ko siya palalampasan. Tahimik si Edwin. Edwin, bakit hindi ka nagsasalita? Tanong ni Marcus. At tungkol naman kay Sai, aba, parang batang ligaw sa gubat. Kung ibang bata pa yon, matagal nang nahulog sa bitag ng matabang yon. Pero siya, para bang kaya niyang baliktarin ang sitwasyon. Dapat makita mo rin kung gaano siya kapilya. Ayoko. Huwag mo na akong isama riyan. Halos pasigaw na sagot ni Edwin, halatang balisa. Bakit naman? Gulat si Marcus. Pinunasan ni Edwin ang malamig na pawis sa noo, saka nagsalita ng pautal. Hindi ko gusto ang mga bata. Simula nang mahulog siya sa bitag ni Cyril, parang trauma na ang iniwan nito kay Edwin. Para bang ang inosenteng bata ay naging sariling bangungot niya. Hindi na pinansin ni Marcus ang kabang reaksyon ni Edwin. Wala namang normal na tao ang makakaisip na ang matabang lalaking dumukot kay Cyril at ang batang pilya mismo ay iisang tao lang. Matapos kumpirmahin ang gusaling paupahan kagabi, agad na kinontak ni Marcus ang may-ari. Kinaumagahan, formal niyang nilagdaan ang kontrata, at tinawag ang isang grupo ng mga manggagawa upang linisin at ayusin ang lugar. Nang makita ito ni Edwin Harper sa hapon, labis din siyang natuwa sa bagong pwesto. Plano ni Marcus na gawing maliit na kainan para sa mga estudyante sa kalapit na paaralan ang naturang lugar. Hindi ito magiging engranding restaurant, kundi isang tahanang may lutong bahay ang tema. Alam niyang mas stable ang kita at mas mababa ang panganib. Sa kabila ng pagiging 5-star chef ni Edwin, hindi siya nagreklamo sa maliit na sahod. Sa halip, mas pinili niyang manatili kay Marcus dahil mas mahalaga sa kanya ang matututo kaysa pera. Unang binili ni Marcus ang mga gamit sa kusina, lahat de kalidad, walang tipid. Maayos, makintab, at walang bakas ng dumi ang kusina. Nang matapos iyon, napangiti siya at biglang naisip si Cassandra Royce. Matagal na siyang abala sa renovation, kaya't hindi na sila nagkikita. Miss na niya ang pilyang pasang mahilig sa pagkain. Agad niyang diniyal ang numero nito. Marcus Ashford. Masiglang tinig ni Cassandra nang sagutin ang tawag. Ang tagal kitang hindi nakita. Gusto ko na ulit tikman ang best roast lamb mo. Tumawa si Marcus. Busy ako nitong mga araw, pero hindi ba may pwesto si Connor Edwards tuwing gabi? Doon ka na lang muna. Hindi pareho. Singit ni Cassandra na may halong lamang. Iba ang lasa kapag ikaw mismo ang nagluluto. Ikaw ang nangako na papakainin mo ako ng masasarap. Huwag kang otres. Hindi ako uurong, Cassie. Kung ano man ang gusto mo, lulutuin ko. Sagot niya na may ngiting hindi maalis sa labi. Gusto kong tikman ulit yung niluto mo para kay Sian Bridgeton. Biro ni Cassandra. Walang problema. May bago na akong kusina, handa na. Pero wala pa akong mesa at upuan, kaya mamimili pa ako mamaya. Wala naman akong alam sa interior, kaya samahan mo na lang ako. Ha! Siyempre! Magaling ang taste ko. Sagot agad ni Cassandra, hindi man lang naramdamang ito palay paraan lang ni Marcus para makasama siya.
Samantala, sa isang bagong tayong bilya sa gilid ng Camden City, nakaupo si Cassandra sa sala, magaan ang puso matapos ang tawag. Kasama niya roon ang isang babaeng payat na payat, halos butot balat, ngunit halatang may dugong mayaman sa pino nitong aura. Sa kabila ng panghihina, kitang-kita ang pagkakahawig nila ni Cassandra, siya si Caroline Portman, ina ni Cassandra. Kasi, mahina ngunit may ngiting tanong ni Caroline, sino yang kausap mo? May boyfriend ka na ba? Namula agad si Cassandra. Hindi po. Kaibigan ko lang si Marquez. Ngunit hindi kumbinsido ang ina. Kung kaibigan lang, bakit ganyan kakasaya? Natawa si Cassandra at umupo sa tabi ng ina, nakayakap sa payat na braso nito. Mommy, hindi niyo pa natitikman ang luto ni Marquez. Sobrang sarap. Kahit si Sian Bridgeton, muntik ng mauspito sa sobrang kain. Gusto kong ipagluto ka rin niya, baka mabalik ang gana mo. Bahagyang bumantong hininga si Caroline, naglalaro ang lungkot sa kanyang mga mata. Anak, maraming beses na akong dinalhan ng tatay mo ng mga sikat na chef. Pero ni isa sa kanila, hindi man lang ako naganahan. Paano magiging iba ang kaibigan mong iyan? Mommy, malambing nagiit ni Cassandra. Subukan niyo lang. Baka siya na ang sagot. Tinapik ni Caroline ang pisngi ng anak at bahagyang ngumiti, pero ang ngiting iyon ay may halong pangungulila. Ang dating magandang ginang, ngayon unti-unting kinakain ng malalang anoreksya. At sa kabila ng yaman at ginhawa, walang nakakapuno sa kawalan ng gana niyang parang bangungot. Nang makabalik sa silid, mabilis na nagayos si Cassandra para sa kanilang pagkikita. Ngunit bago pa siya makalabas ng pinto, isang itim na lockery car ang dahan-daang huminto sa harap ng kanilang vilya. Dahan-daang bumukas ang pinto, tila may darating na bisitang magpapabago sa takbo ng araw na iyon. Pinsan, anong ginagawa mo rito sa Camden City? Yuzisa ni Cassandra Royce habang nakaupo sa tabi ng binatilyong nagmamaneho. Ang binatay tinatayang nasa 17 o 18 taong gulang. Labis ang kisig nito, maporma, may kakaibang karisma, at kahit ang suot nitong tila simpleng suit ay halatang mamahalin, isang uri ng marangyang butik na nagtataglay ng mababangong amoy ng kapangyarihan. Kung ihahambing sa mga kilalang mayaman tulad ng pamilya ni Carl Harrington, tiyak na hindi siya mapapahiya. Ang kanyang pangalan, Nathan Middleton, bunsong anak ng kilalang pamilyang Middleton mula sa Hackney. Kilala ang kanilang kumpanya sa kalakalan, at nagkaroon na rin ito ng mga ugnayan kay Isaac Royce. Bagamat malayong kamag-anak lamang, napilitan si Cassandra na tawagin itong pinsan. Sa pagkakataong siya'y aalis, eksaktong dumating si Nathan upang makipagkita, kaya naman nag-alok itong siya na mismo ang maghahatid sa dalaga. Ngunit para kay Cassandra, walang espesyal na damdamin ang alok. Itinuturing lang niya itong parang kuya na paminsan-minsan ay nakakadaupang palad. Kaya't medyo nabigla siya nang marinig ang sagot nito. Maglilipat ako ng pag-aaral dito sa Camden, nakangiting sambit ni Nathan, saglit pang lumingon sa kanya. Sa Camden Elite Noble School. Malay mo, maging kaklase pa tayo. Nag-transfer ka. Bakit naman? Gusto mo bang tulungan ang pamilya niyo sa negosyo rito? Pagtataka ni Cassandra. Bagamat bata pa, kilala si Nathan sa Hackney bilang batang henyo sa negosyo, isang bihasang negosyante sa murang edad. Ngunit ang sagot nito ay payak lamang. Ganun na nga, kasabay ng isang makahulugang ngiti at matalim na tingin kay Cassandra. Simulat sa pool, hindi nawala ng mga babaeng umiikot kay Nathan. Ngunit ibang usapan ng unang nasalayan niya si Cassandra, ang kanyang kagandahan, talino, at higit sa lahat, ang pinagmula ng pamilya nito. Para kay Nathan, perpekto ito sa magiging hinaharap niya. Kaya nang sumama si Cassandra kay Isaac patungong Camden, agad din siyang sumunod. Para mapasakamay ang isang tulad ng dalaga, kailangan ng tiyaga at diskarte. At ngayon, habang magaan silang nag-uusap, ibinahagi ni Cassandra na mayroon siyang nakilalang kaibigan sa Camden. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata at may halong kilig ng banggitin ito. Ang sarap magluto ng kaibigan kong iyon. Kung makakain ako ng luto niya habang buhay, mamamatay na akong masaya, masiglang pahayag niya. Bahagyang napatigil si Nathan at lihim na ngumisi. Isang kusinero. Kung tutuusin, kayang-kaya niyang bayaran o bilhin ang taong iyon upang pagluto siya. Ngunit sa isip niya, ang mga babae ay hindi dapat malulong sa pagkain, baka masira pa ang pigire. Gayunman, pinilit niyang maging mahinahon. Kung ganun, balang araw ipakilala mo siya sa akin. Gusto ko ring matikman ang luto niya. Pero, saan ka nga pala pupunta ngayon? Imimit ko siya, masayang tugon ni Cassandra, na tila mas lalo pang kumikinang sa saya. Biglang namula ang kanyang pisngi at halos pautal na nagsabi, pinsan, hanggang dito na lang. Ako na ang lalakad papunta. Salamat sa pagsabay. Napangiti si Nathan, bagaman kumislat ang damdamin.
Dalagang nahuhulog sa pag-ibig. Malinaw sa kanyang mga mata. Ngunit pinili nitong huminto, at may paalala pa, mag-ingat ka. Kapag may problema, tawagan mo agad ako. Maluwag ang oras ko nitong mga araw. Ngumiti si Cassandra, mabilis na bumaba ng sasakyan, at naglakad ng masigla. Pinagmamasdan siya ni Nathan, ang kanyang galik, ang bawat pagindayog ng buhok niya. Sa isip niya, hindi siya makakatakas sa akin. Darating ang panahon, siya'y magiging akin din. Ngunit natigilan siya sa nasaksihan. Sa kanto ng kalyeng tinatahak ni Cassandra, may lumabas na isang binatilyo, at agad itong nilapitan ng dalaga. Nagtawanan sila, magaan, masigla, at masyadong malapit. Nakahawak si Cassandra sa braso nito, tumatalon-talon pa sa saya. At nang higerin ng binatilyo ang ilong ng dalaga, isang simpleng kilos na kailanmay hindi niya nagawa, para bang binuhusan ng malamig na tubig si Nathan. Nanigas ang kanyang kamao. Nagapoy ang kanyang mga mata. Siya ba ang tinatawag niyang kaibigan? Ang kusinero. Hindi niya matanggap. Paano nagawa ni Cassandra na makipaglapit ng ganoon, gayong kahit simpleng hawak ng kamay ay hindi siya pinayagan nito? Hindi maaari, bulong niya sa sarili, puno ng puot. Kapag pumasok ka sa laban ko, malalaman mong delikado ang kalabanan ako. Samantala, hindi, alintana ni Cassandra ang mataimtim na paninibugho sa likuran. Masaya niyang ikinwento kay Marcus na lulutuin na nito ang paboritong pagkain ng ni Sian Bridgeton, at sabay pa silang pumunta sa palengke para bumili ng kagamitan. Sa gitna ng masayang usapan, hindi napigil ang haplosan ni Marcus ang maliit na ilong ng dalaga. Namula si Cassandra ngunit pinili niyang magpanggap na walang mali siya, alang-alang sa masarap na pagkain. Kasi, nakangiting tanong ni Marcus, hindi ka pa ba nakakapili kung saan ka lilipat na paaralan? Malapit na ang pasukan. Nagsimangot ang dalaga. Gusto ng daddy na sa Camden Elite Noble School ako mag-aral. Pero, ayoko. Lihim siyang kinilabutan nang maalala ang kanyang pinsan. Kung dati may alinlangan na siya, lalo pang lumalim ang kanyang pag-aalangan. Napansin ni Marcus ang kanyang pagkalito kaya't nagmungkahi, bakit hindi ka nalang pumasok sa North Bridge House? Nandito lang iyon, malapit sa akin. Maganda naman ang paaralan. Napatitig si Cassandra, nag-init ang pisngi. Di talaga. Sige. Sa isip niya, hindi pa siya sigurado kung ano ba ang damdamin niya para kay Marcus. Pero isang bagay ang malinaw, kung malapit siya rito, mas magiging madali ang lahat. At bigla pang dinagdag ni Marcus, sabay ng isang nakapang-aakit ng ngiti. Kung sa North Bridge House ka papasok, araw-araw kang makakakain ng luto ko. 365 araw, walang uulit na putahe. Napasinghap si Cassandra, dahan daw ang dinilaan ng labi na tila matutokso. Totoo. Siyempre, sagot ni Marcus, puno ng kumpiyansa. Isipin mo. At wala na siyang nagawa kundi tumango at ngumiti, parang batang nakahuli ng gintong isda. At sa laban na ito ng puso at tiyan, sino pa ba ang makakalaban sa Diyos ng pagkain? Hapon na nang dumayo sina Chef Marcus Ashford at Cassandra Roy sa malapit na pamilihan ng mga muebles. Buong sigasig si Cassandra sa pagpili, tila ba bawat upuan, bawat mesa, ay sinasalamin ang kanyang maislan at pino na panlasa. Kahit medyo pagod si Marcus sa kakaikot, hindi niya maiwasang mamangha. Pagdating ng gabi, agad dinala ng kumpanya ng muebles ang 8 mesa at mga bagong upuan. Dinagdagan pa ng 2 paso ng halamang binili ni Cassandra mula sa flower shop. Nang maayos na ang lahat sa kainan, biglang nagbago ang aura ng maliit na restaurant, parang isang ordinaryong tahanan na biglang nagkaroon ng marangal at elegante na espasyo. Tumango-tango si Marcus, may ngiti sa labi. Ito ang lasa ng negosyo, bulong niya sa sarili. Kahit simpleng home-cooked restaurant lamang, sapat ang ambience upang iparamdam sa lahat na may kakaiba itong klase. Pagkatapos ng buong araw na abala, bumagsak si Cassandra sa bagong mesa at pabirong nagreklamo. Chef Marcus, ubos na lakas ko. Gutom na ako. Gawin mo na ako ng masarap pero gusto ko yung Korean old-style food. Napangiti si Marcus. Sige, wait ka lang. At agad niyang sinuot ang apron at pumasok sa kusina. Alam niyang pauwi na rin sina Cyril at Jenny Clark, kaya naisip niyang sabay-sabay na silang maghapunan. Ngunit ang inihahanda niya ngayon ay espesyal, mga pagkaing minsang inihain pa niya sa kilalang si Sian Bridgeton. Mula sa kusina, mabilis na kumalat ang nakabibighaning halimuyak ng niluluto. Napalunok si Cassandra. Halos tumulo ang laway niya sa amoy pa lang. Ilang beses niyang sinilip ang kusina, ngunit paulit-ulit din siyang pinalalabas ni Marcus. Kaya wala siyang nagawa kundi ang mainip na naghihintay. Ngunit habang nag-aabang, may mga dumaraang tao na napalingon dahil sa amoy. May ilan pang nagtanong kung bukas na ang restoran.
Nang marinig nilang hindi pa, halatang nadismaya sila pero nagbigay ng pangakong babalik pag nagbukas na. Cassandra, ang dating customer lang, ngayon tila bahagi na ng pamilya ng restoran. Maya-maya, bumukas ang pinto. Mabilis na tumayo si Cassandra upang salubungin ang dumating, sina Cyril at Jenny pala. Jenny. Cyril. Masayang bati ni Cassandra. Si Cyril, ang batang laging palabiro at mahilig magpakyut, agad na yamakap kay Cassandra. Ate, miss na miss kita. Akala ko hindi na tayo magkikita. Natunaw ang puso ni Cassandra sa kanyang inosenteng boses. Hinaplos niya ang buhok ng bata at ngumiti. Miss din kita, sis. Paglingon niya kay Jenny, agad niyang sinabi, "Hello, Jenny." "Hello po, Ate Cassie," sagot ni Jenny, mahinhinang ngiti. Ngunit bago pa man tuluyang makapagsaya ang lahat, biglang umalangaw-ngaw ang isang mayabang na tinig. "Jenny Clark, ito na ba yung restaurant na bubuksan nyo? Ang liit naman." Pumasok ang isang binatilyo, halos 15 o 16 anyos. Ang mga mata niya ay mapanuri, at halata sa boses ang pangmamaliit. Napasimangot si Cassandra. Anong ibig niyang sabihin na maliit? Ako halos ang nag-design dito. Nagkibit balikat si Jenny ngunit hindi maitago ang inis. Ang restoran ay pinaghirapan ng kanyang kuya, hindi niya maatim na maliitin ito. Lumabas mula sa kusina si Marquez, may hawak pang sandok at nakatali ang scarf sa leeg. Tinitigan niya ang binatilyo at malamig na tinanong. "Sino ka?" Agad na sumingit si Jenny. "Kuya, classmate ko po siya. Si Finn Bell." Bahagyang kumunat ang noo ni Marquez. "Classmate? At bakit dinala ng kapatid ko rito ang batang ito?" Ngunit nagtimpi siya. Pinilit panatilihing kalmado ang tinig. Classmate. Anong sadya mo rito?" Mataas ang dibdib na sumagot si Finn. "Ganito kasi. Bukas ay weekend. May spring tour ang klase namin papuntang Primrose Hill. Required ang lahat. Pero sabi ni Jenny, ayaw daw niyang sumama kasi tutulungan ka raw niya dito sa restoran. Bilang class leader, naparito ako para kausapin ka. Siyempre, naiintindihan ko naman ang sitwasyon ng pamilya ninyo." Nagnitngit si Marquez sa loob-loob niya sa mayabang na tono ni Finn. "Pakialam mo sa pamilya namin." Ngunit ngumiti siya, malamig. Kung group activity, dapat sumama si Jenny. At ang gastos, sariling ambag ng bawat isa. "Pero kuya," mabilis na tugon ni Jenny, "gusto kong tumulong sa iyo." Pinisil ni Marquez ang balikat ng kapatid. "Huwag kang mag-alala. Nasa ayos na ang restoran. Hindi ka pwedeng laging magpakasakripisyo. At saka, hindi naman tayo kapos sa pera ngayon." Ngunit lihim niyang tiningnan si Finn Bell, at hindi niya gusto ang titig ng binatilyo kay Jenny. "Hindi pwede. Hindi ko hahayaang may masamang intensyon ang batang ito sa kapatid ko." Kaya biglang kumislap ang mata ni Marquez at sinabi, "Kung ganon, sumama na rin kami." Buong grupo. "Ha?" Gulat ni Finn Bell. "Kayo rin." Sige na nga. Basta magbayad kayo ng tig-100. May bakante pa naman sa boss." Agad na naglabas si Marquez ng 400 piso at iniabot kay Zhao. "4 kami. Kasama na ako." Nanlaki ang mata ni Cassandra. "Hoy, teka lang. Hindi naman ako nagsabing sasama ako." Ngumiti ng mapang-akit si Marquez. Sa Primrose Hill, may ilog. Maraming hipon, alimango, at isda. Magba-barbecue ako roon. Siguradong hindi mo malilimutan. Nang marinig iyon, agad nagbago ang ekspresyon ni Cassandra. Sige. Pero hindi dahil gusto kitang samahan ha. Gusto ko ring mag-enjoy." Si Jenny, nangingiti sa gilid, ay napailing. Grabe talaga ang diskarte ni kuya, parang pinaglalaroan lang niya ang puso ng babae. Kinuha ni Finn ang pera, ngunit hindi napigil ang amuyin muli ang halimuyak na nagmumula sa kusina. "Grabe, anong niluluto nyo? Ang bango." Sabay tiningnan si Marquez at nagyabang pa, "Chef ka, di ba? Sayang. Mas maganda kung ipakilala kita sa tatay ko. Siya ang may kontrata sa cafeteria ng Camden no. 32 middle school. Kung gusto mo, pwede kitang ipasok doon. Mas maayos ang kita kaysa sa ganitong maliit na restoran." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marquez. Itong batang ito, akala mo kung sino. Pero pinanatili niyang magaan ang tinig, "Salamat, pero masaya na ako rito sa restoran ko." "Bahala ka," sagot ni Finn, sabay amoy ulit. "Pero seryoso, ang bango. Ano ba yan?" "Chicken with mushroom," paliwanag ni Marquez. "Hazel mushrooms at Tibetan pheasant, natural na mabango." Sandali siyang tumigil, saka tinanong, "By the way, kumain ka na ba ng hapunan?" Umiling si Finn. "Hindi pa.
Tumango si Marcus at ngumiti ng may halong panunokso. Kung ganun, maghanap ka na ng makakainan. Baka dito ka lang magutom. Napatahimik si Finn, namutla sa kahihiyan. At doon, hindi naiwasang mapang-isi si Cassandra, habang ang mga mata ni Jenny at Cyril ay halos matunaw sa kakatawa. Habang papunta si Garrett Stone papunta upang sunduin si Cassandra Royce, tapos na si Marcus Ashford sa kanyang hapunan at nakaupo na lamang sa mesa, nakikipag-usap ng payapa. Magiliw talaga si Cassie kina Jenny at Cyril. Ang paraan ng kanyang pakikipag-usap ay may kakaibang lamang, halos musika sa tenga ng nakikinig. Ngunit nang mapansin niya ang medyo luma-luma at payak na damit ni na Jenny at Cyril, hindi niya matiis, agad niyang isinama ang dalawang iyon para mamili ng bagong kasuotan. Ang magkapatid na Clark ay talagang hindi nailihim ang tuwa. Bago umalis si Cassandra, may naisip si Marcus. Sinabi niyang maghintay sandali si Cassandra bago pumasok sa kusina. Isang sandali lang, lumabas siya na may hawak na mainit-init na kahon. Ibinigay niya kay Cassandra Royce. Heto, may inihanda akong merienda. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Tumingin si Cassandra sa gininto ang kulay ng chicken nuggets na maingat na inilagay sa kahon, at sa nakagawiyang galaw, tinailap niya ang kanyang labi at dila. Napangiti siya, bahagyang nagkunwaring galit, talaga bang gusto mo akong padagdagan ng timbang sa dami ng kinakain? Ngunit hindi niya nagawang pigilan ang sarili. Agad niyang binuksan ang kahon at kumuha ng isang piraso. Mainit-init pa ang manok, at ang lasa nito ay kakaibang kaakit-akit, iba sa mga karaniwang pritong manok tulad ng spicy chicken. Lumawak ang ngiti sa kanyang maganda at mukhang bata pa ring mukha. Ano itong tawag dito? Tanong niya kay Marcus. Colonel's Chicken Nuggets, sagot ni Marcus na may ngiti. Balang araw, magbubukas ako ng ilang fast food restaurant, at ito ang pangunahing putahe. Matapos nito, plano niya pa ring magbukas ng home-cooked restaurant para sa kanyang chewed chicken. Isang ideya na tiyak kikita ng malaki. Ipinaliwanag niya ang sikreto sa paggawa ng Colonel's Chicken Nuggets, manok na may crispy fried powder. Bagamat lihim ang orihinal na recipe na may 11 spices, pinag-aralan ito ni Marcus at na-enhance pa niya para mas mapasarap ang mga nuggets. Colonel Chicken Nuggets. Naguluhan si Cassandra. Bakit ganyang pangalan? Ganoon lang, sagot ni Marcus, hindi niya alam paano ipapaliwanag. Kuya, gusto ko rin. Tumingin si Cyril Clark na nakataas ang maliit niyang ulo. May naiwan pa sa kusina para sa inyo ni na Jenny, sagot ni Marcus. Tiningnan muli si Cassandra at napaisip, tawagin na lang natin itong hammer chicken. Napakasimple, napailing si Cassandra, may halong kalikutan sa mukha. Mas okay siguro hammer and chicken nugget. Hindi ito kasing ganda ng hammer chicken nuggets. Ngumiti ng may kumpiyansa si Cassandra, hammer and chicken piece, na lang. Sige, kung iyon ang gusto mo. Matapos pag-usapan ng oras at lugar ng spring tour kinabukasan, umalis sina Cassandra at Garrett. Si Marcus naman ay pinayagang ihatid ni na Jenny at Cyril pabalik, habang siya ay nanatili sa hotel para sa paglilinis at paghahanda. Kailangang malinis ang lugar bago lumipat ang dalawang nakababatang kapatid. Sa kabilang dako sa isang nightclub sa Camden City, ang kilala bilang Crimson Pulse. Ang sayawan ay punong-puno ng dinamiko at malikot na musika. Sa isang sulok, nakaupo si Carl Harrington sa gitna ng dalawang magagandang babae, mukha'y halatang di kontento. Ilang araw na ang nakalipas, narinig niya kay Charles Preston na may malaking pangit na nagawa si Marcus Ashford. Agad siyang nagmadaling pumunta sa ospital para pagtawanan si Marcus. Ngunit pinagbuno siya ni Sophie Bridgeton sa lupa. Hindi lamang siya nasaktan, dahil sa espesyal na status ni Sophie, galit na galit ang kanyang ama. Ikinulong siya sa bahay ng higit 1 linggo, at ngayon lang siya nakalaya. Ngunit kahit ganito, nanatili ang bigat sa dibdib ni Carl. Carl! Biglang sumigaw sa kanyang tenga ang isang kaibigan. Lumingon siya at nakita ang kanyang kaibigan. Ipakikilala kita sa isang tao, bulong nito. Sino? Tanong ni Carl. Galing sa Hackney, lilipat sa Camden Elite School. Pero may dugong aristokrate, pinakabata sa Havenbrook Enterprises. Nathan Middleton ang pangalan niya. Napatingin si Carl. Ang batang ito ay kilala sa katayuan. Tuwang-tuwa siyang tumayo. Nandyan siya. Lumapit si Nathan Middleton na may kaakit-akit ng ngiti. Carl, kamusta? Mas matanda ako ng ilang buwan sa'yo, kung okay lang, tawagin mo akong kuya. Kuya? Bamulong si Carl, tila hindi sanay. Ngunit may aura si Nathan na hindi mapigilan. Itinaas ang kamay at inalis ang dalawang babae sa paligid, may kailangan ka ba sa akin? Tanong ni Nathan. Lilipat ako sa Camden Elite School.
Narinig kong ikaw ang pinaka-mixed sa school, kaya syempre, kailangan kitang kamustahin. Nang marinig ito, bahagyang nahihiya si Carl. Salamat, kuya. Tiyak hindi ka pwedeng kaaway sa school. Ngunit sa mata ni Nathan, may bahagyang panlilin lang. Paano niya susuportahan si Carl na ligawan si Cassandra Royce? Lahat ng sinabi niya ay para lamang linlangan si Carl, parang laruan. Sa isang iglap, nakaramdam si Carl ng init sa dibdib. Ngunit napaisip si Nathan, narinig ko, malapit daw si Cassandra kay Marcus Ashford. Nag-iba ang kulay ng mukha ni Carl, ngunit pinilit niyang maging kalmado, Cook lang yun, anong espesyal. Ngunit si Nathan ay may nakatagong galit, Cook. Talaga bang karapat-dapat kay Cassie? Wala siyang karapatan. Kuya, tama ka. Mabilis na sumang-ayon si Carl. Pero, paano natin siya? Nag-isip si Nathan, hawak ang baso ng alak. Narinig kong magbubukas siya ng restaurant. Maaari mo bang sirain ito? Mahigit na 9:00 ng gabi. Si Marcus Ashford ay abala pa rin sa paglilinis ng hotel. Ngunit biglang huminto ang isang sasakyan sa labas. Bumukas ang pinto, at isang tao ang bumaba. May hawak siyang hugis parihabang kahon na naglabas ng bahagyang liwanag, isang matalim na balisong. May ngiti sa labi, agad niyang isinara ang kahon at palihim na pumasok sa restaurant, pinasara ang pinto sa likod niya. Sa loob, tahimik ang paligid, ngunit sa bawat hakbang niya, parang may kasamang banta. Ang dilim ay tila huminga, at ang gabi ay magiging saksi sa isang hindi inaasahang trahedya.